Alam ko, excited po tayong lahat. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo na God loves you? Yan. Bakit po natin sinasabi yan? Kahapon po, ano po ang sinelebrate ng mga tao? Yon, sino po ang nakipag-date kahapon? Taas ang kamay. Wala na. Pakunti ng pakunti Yung totoo po, taas po kamay, lahat ng nag-date kahapon. Hala. Okay, sige, kailangan talaga natin ng pagmamahal sa buhay. Tama po ba? Amen. So, pag-uusapan po natin today na wala ako pambira. Hindi na po tayo nakikipag-date sa asawa natin. Sino po dito may asawa? O mamaya, makipag-date po tayo mamaya sa asawa natin. Amen po ba? So, pag-uusapan natin today, our life lesson for today is reality of love. Sino po ditong nanonood ng television, ng TikTok, ng YouTube? Sino pong mahilig sa mga romantic movies? Sino po nanonood nun? Hindi na po kayo nai-inlove. Pabawas yung pagmamahal natin sa katawan natin. At alam niyo po, ito po ang katotohanan. We are deeply influenced by the movies we watch about love. Tama po ba? Mahilig tayo manood. Pag may nakita kang pogi, in love na ako dyan. Ang pogi talaga. At kayo po ba, napanood nyo na po ba tong movie na to? Yan. Ano po yan? Sino po ditong naghanap na ng beast? Kidding aside, di ba minsan na-influence po tayo sa mga movies na pinapanood natin. Minsan naghahanap ka pa ng palaka. Bakit? Kapag hinalikan yung palaka, magiging, ano po nangyari? Wala. Hindi nangyayari. Tama po ba? Dahil minsan, na-influence lang tayo, na-excite tayo, akala natin totoo. Pero dito, kinilig na po ba kayo sa palabas na to? Kinilig na po ba kayo dyan? Ay, ayaw ng Katniel. Ano pong gusto nyo? Ayaw, Donnie at Belle, yun po ba gusto nyo? Pambihira, wala na. Sharon Cuneta at Gabby, yun po ba gusto nyo? Ay, yes. Alam na natin kung sino yung mga nag-yes. Yes. At alam niyo po, kapag nakakanood tayo niya, nai-inspire tayo. Tama po ba? Kinikilig tayo. At bakit ba natin napapanood yan? Bakit ba natin? Alam niyo po, our world talks a lot about love. Tama po ba? Hindi lang po yan sa romantic love. Minsan sa mga hobbies natin, sa mga friends natin, sa family natin. Sino mahal ang pamilya natin? Amen. Mahal mo ang pamilya mo, gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. That is love. At alam niyo po, dito daw nai-inlove ang mga tao. Sabi sa psychology, tingnan po natin, people fall in love because of looks. Number 1 daw, tumitingin ng tao dahil pogi or maganda. Tama po ba? Do you agree? Ay, yes. Nai-inlove po kayo dahil pogi. At sumunod naman daw po, similarities dahil may kaparehas ka, parehas kayo ng hobby, parehas kayo ng gustong pagkain, nai-inlove ka. At ang pangatlo daw po ay spending time together. Kapag lagi mo daw kasama yung tao, pag habang tumatagal, nai-inlove ka. Parang pogi niya ngayon. Parang ang ganda na niya ngayon. Ang tagal na 10 years ko na siyang nakikita Parang pwede na to. Minsan daw po ganun. At sabi daw, characteristics, pag tinanong, pogi ba asawa mo? Mabait. Character, tama po ba? Mabait. At hindi lang daw po yan, social influence dahil may nakita ka, ito ang standard ko ng pogi. Ito yan. Ito ang standard na maganda. Social influence. At yung isa daw po ay feeling needs. Kasi kailangan ko ng partner sa buhay. Saan ka dito, kapatid? Saan ka dito? At meron akong papakita sa inyo. Tatanong ko po sa inyo kung may in love kayo dito. May in love po ba kayo sa ganyan? 3 mata, bless ka. Nadagdagan ng isa. Kung sa totoo lang, parang Beauty and the Beast, may in love po ba kayo dyan? Meron bang magsasabi ng yes? Yes, pastor. Pwedeng-pwede yan. Yan ang tipo kong lalaki. Pero eto, bibigyan ko po kayo isa pa. Ito, pag pumayag kayo, pag ito ang nanligaw sa'yo, talagang wow no? Wow! Wala pong pinagkaiba, no? Pambira, tinawanan ako.
Yung first service, sinuportahan ako. Yes, Pastor! Woo! Dito, tinawanan ako. Sige, pilit mo yan. Pares po kami ng buhok. Medyo. So, kidding aside, pag pogi, pipiliin mo talaga. Tama po ba? Yes. Big. Yes. Pag pogi, pwede, no? Alam niyo po, ito ang tanong sa umaga na to, why do we love? Bakit pa tayo nagmamahal? Bakit natin minamahal ang pamilya natin? Bakit tayo naghahanap ng partner? Bakit nagmamahal tayo ng friends natin? Bakit kaya? Ba't kaya, no? Alam niyo po, minabasa po akong quote, sabi dito, there is only one happiness in this life. Kapag meron ka daw nito, happy ka na. Ano sabi dyan? To love and be? Ano mas gusto niyo sa dalawa? To love or to be loved? Lahat magsasabi to be loved. Mas gusto mo na ikaw ang minamahal. Tama po ba? Mas masarap ang ikaw ang nagre-receive. At alam niyo po, totoo lang, ginawa tayo ni Lord para magmahal. Yun ang sagot. At tignan muna po natin yung love. Pag-usapan muna natin, what is love? Baka nakakalimutan mo na, kapatid na nanligaw ka dyan 10 years. Baka nakakalimutan mo na, ano ba ang meaning ng love? Sabi dyan, an intense feeling or deep affection. Ano po ba yung word na affection? Let's dig deep. Punta pa po tayo. Ano po ang affection? Sabi dito, affection in love is the warm, kapag nakita mo siya, maganda, pogi, pambihira. Ang sarap ng feeling. Tama po ba? Ano pa? Tender. Feeling of fondness. Gusto mo lagi siyang makita. Care and attachment that makes you want to be close to. Gusto mo siya laging makita, gusto mo lagi siyang makasama. Mga asawa, may asawa, gusto mo pa ba makasama asawa mo? Thank you, Lord. Baka mamaya sagot mo, ayaw mo na. Nakalimutan mo na. At tinitingnan ko po itong word na affection, mga kapatid, na-experience mo na ba to? Na-experience mo na ba yan? Ano po, kumain ng butterfly? Hindi. Ano po sabi niyan? Butterflies in my stomach. O sa Tagalog, kinilig ka na ba, kapatid? Pastor, kinilig ako sa CR. Ang bihira. Pabawas ang kilig At for sure, kapatid, kung ikaw ay na-in love, kinikilig ka. Tama po ba? Kahit ang bait niya, kinikilig ka. Tama po ba? Kilig na kilig ka. Pero ito ang tanong ko, kapatid. Sa kilig ba natatapos? Pag kilig ba okay na ang lahat? Kinilig na ako? Okay na yan? Natatapos ba lahat sa kilig lang? Sarap ng feeling. Gusto ko lagi siya makasama. After 10 years, sana maghiwalay na kami. Ba't po kayo natatawa? Na-experience natin to. Tama po ba? Na-experience natin. Hindi natatapos sa kilig. At alam niyo po, may sinasabi lagi sa mga palabas, and they live happily ever after. They live happily ever after. Is this true? Married people, answer me. Is this true? And they live happily ever after. Puro saya everyday. Sabi nung isa, no. No. Hindi lahat kilig. Tama po ba? At alam niyo po, pag tinignan mo dyan, hindi natatapos sa kilig, baka dito matapos. Tama po ba? Ang pogi, no? Pambira, Beauty and the Beast. At alam niyo po, pag tinitingnan yan, pag tinanong ako, nasaan asawa mo? Ayun o, napakaganda ng asawa ko. Pambira, walang maniwala. Asawa mo yan? Talaga? Pastor, ginayuma mo yan, no? Walang maniwala. Pero alam niyo po, sa wedding picture na yan, napakasaya. Tama po ba? Pero after nyan, meron pang mas malalim na pag-iibigan. Ang love ay hindi shallow. Amen po ba? Hindi siya parang kinilig ka lang, na-in love ka lang, tapos na. Tingnan po natin sa Bible, ano po ba ang meaning ng love? Pumunta tayo in 1 Corinthians 13, 4-8. Love is patient. Love is, sabihin po natin para maganda, love is kind. It does not
It does not, it is not, it does not dishonor others. It is not self, it is not easily, it keeps no record of. Tuloy po natin. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Love wins. Tama po ba? Na-experience nyo pa po ba yan? At tutuloy ko lang po, gusto ko i-summarize tong preaching na to para maintindihan natin, we cannot go na lahat i-deal natin. Tama po ba? At alam nyo po, the reality of love is that love is slow. Agree po ba kayo? Bakit, Pastor? Sabi dito in 1 Corinthians 13:4, love is patient. Ano po ang Tagalog ng patient? Ano nyo nga, tulungan nyo nga po ko. Anong magandang meaning ng patient? Mapagpasensya. Thank you po. Ano pa? Maunawain. Mapagpasensya, maunawain. Kayang maghintay. Tama po ba? Kayang maghintay. Pastor, naghintay na nga ako. Wala pa din. Hindi pa din nanligaw. 10 years na. Diba pagtiis-tiisin natin? At alam niyo po, love is patient. And ano daw po yung sumunod? Kind. Dapat kind pala pag nagmamahal tayo. At may tanong lang po ako sa inyo sa umaga na to, do you believe in real love waits? Naniniwala po ba kayo kapag hindi mo minamadali ang pagmamahal, may blessing doon? Sa mga kabataan, huwag niyong mamadaliin ang pagbo-boyfriend or girlfriend. Kasi hindi pa ito ang tamang panahon. Tama ba mga parents? Alamin natin kung saan natin ilalagay itong paghihintay natin. Pastor, 30 na ako, naghihintay pa din ako. Maghintay ka lang. God will provide. Alam niyo po, sabi diyan, naniniwala tayo na real love waits. Bakit kaya? Alam niyo po, patience is the foundation that holds every other expressions of love together. Pwede ko po bang ilagay lang to sa marriage? Or sige, sa pamilya? Mga may asawa, lagi bang okay ang buhay? Lagi ba kayong okay mag-asawa? Tama. Pero kailangan mo ng pasensya. Mahabang pasensya. Tama po. Tama. Kasi bakit po kailangan ng mahabang pasensya? Tingnan muna natin. Patience is the first and most fundamental characteristic of God. Ito pala si Lord. Mapagpasensya ang Diyos. Ang sabi niya sa Exodus, I am slow to anger. Kasi kung hindi slow to anger si Lord, baka patay na tayong lahat. Tama po ba? We are all sinners. Makasalanan tayo, pero ang Diyos natin mahabagin. Ang Diyos natin ay mabuti. At sabi pa dito, patience is not weakness, it is strength under control. Under control. Minsan nakala natin, hindi nag-wait kasi ako, hindi under control. Kontrolado yan pag nag-wait ka. At huwag mong mamadaliin, lalo na sa relasyon. Amen po ba? Kailangan kontrolado ka. Huwag kang kontrolin ng emosyon. Amen po ba? Nag-a-agree po kayo. Tama po, no? At alam niyo po, waiting is an act of... One time, may nakita akong interview. Sabi nung nag-i-interview sa isang babae, kailan ba dapat ibigay ng babae ang lahat? Kailan ba? Kayo po, kailan po ba dapat? Kailan po? Kapag mag-asawa na. Kasi pag hindi siya marunong mag-wait, hindi kanya tinitreasure. Tama po ba? Agree po ba kayo? Na napakahalaga ng waiting season sa tamang tao, tamang panahon, kailangan mo mag-wait. So kailangan nating gawin yon. Amen po ba? Yung waiting season. Sabi sa Proverbs 14:29, whoever is patient has great understanding or wisdom. May wisdom ka. At ano pa sabi doon? But one who is quick-tempered, magagalitin, display foolishness.
Foolishness. Sabi mo nga sa katabi sa asawa mo, huwag ka nang magagalitin. Kailangan mapagpasensya tayo sa isa't isa. Tama po ba? Sa kaibigan mo, ibahin naman natin, Pastor, puro naman asawa. Sige, sa kaibigan mo, kahit pasaway ang kaibigan mo, dahil marunong ka magpasensya. Tama po ba? Pwede. Sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga anak nyo po, di ba? Kailangan marunong ka magpasensya. Hindi sila perfect. At tutuloy ko lang po, when love is patient, it becomes steady, safe, and ano daw po yung magandang dulo? Naglalas. Kasi marunong kang mag-wait eh. Pero kapag minamadali natin ang lahat, yung blessing na dapat matanggap mo, nawawala. So love is slow. Amen po ba? Tuloy po natin. The reality of love is that love is slow. Ano po yung sumunod? Love is selfless. Madali ito sa mga magulang, lalo na para sa anak nila. Selfless. Alam niyo po, sabi dito, it does not envy, it does not boast, it is not. Dapat hindi ka naiinggit, hindi ka mayabang. Ano pa sabi doon? It does not dishonor others, it is not self-seeking. It is not easily angered. Pambihira. Pag tinignan ko po to sa verse na to, may isa ako dyan na tumatak sa akin. At yun po yung naka-highlight. Ano daw po yun? Pag ikaw ay self-seeking, lahat yan meron ka. Tama po ba? Pag ikaw self-seeking, ano po bang meaning ng self-seeking? Interested in your own, kailangan ako ang bida dito. Kailangan ako lang ang tignan nyo. Huwag kayong titingin sa iba. Kapag ganyan ang tingin mo sa sarili mo, kapatid, bibigyan kita ng award. Sa'yo na yung award na yan. Ibibigay ko na. Hindi po tayo pwedeng bida-bida. At kahit sa relasyon, pag bida-bida ka, nagkakagulo. Tama po ba? Bida-bida ka eh. Hindi mo pag-usapan kayong dalawa eh. Bida-bida ka eh. May nagkakagulo. Sabihin mo nga sa katiba, huwag kang bida-bida. Jollibee ka naman, no? Diba? Bida ang saya. Alam niyo po, in selfish love is a spotlight. Pag selfish ka, gusto mo yung spotlight na sa'yo lahat. Pero kapag true love, ano daw po yan? Sunlight. Lahat nabe-bless. Nakikitang maganda. Yung aura mo maayos. Pero kapag ganyan ka, sarili mo lang, pabira ako malakas dito, ako magaling dito, wala na. Wala na. Alam niyo po, may naalala kong sabi ni Pastor Anthony, pag importante ka. Tama po ba? Importante ka. Pero kapag nagpa-importante ka, hindi ka na importante. Tama po ba? Selfish eh. Importante ako to. Hindi eh. Dapat si Lord lang. Alam niyo po, selfless love chooses others before self. Naalala ko po, may kwento lang ako malungkot tong kwento na to eh. Naalala ko nung tatay ko po ay nag-uumpisa magpastor, siguro 5 years pa lang, hindi kami magarbo ang buhay. Hindi magarbo ang buhay. So after ng church namin sa RFC, alam niyo pa po yung RFC? Yes. So nagtayo tayo, nagkaroon po tayo ng church dyan. Kaming pamilya, bababa kami sa food court at kakain. Ngayon, kulang ang budget. Kakain kami isang barbecue, isang kanin, tagi-isa kami. Ako po, dahil growing child, malaki. Manoko gutom Yung nanay ko, ibibigay pa yung pagkain sa akin. Selfless, tama po ba? Dapat sa kanya na Pero uunahin niya yung anak niya para mabusog. Tama po ba? Kaya natutuwa lang, naalala ko, sabi ko, nalulungkot ako pag naalala ko yun Pero ang dali po, pag mahal mo yung tao, kaya mo maging selfless. Alam na mga nanay, nag-a-agree, no? Bibigay mo lahat Hindi, yung tatay ko din po, baka. Baka sabihin, pambira ako, kumain ako barbecue. Hindi po. Selfless, inuuna nila. Tama po ba? At alam niyo po, selfless love does not compete. Minsan, parehas kayo magandang trabaho. Hindi, ako mas magaling. Mag-asawa na, mas magaling ako, pambira. Di ba dapat iisa lang kayo?
Tama po ba? Ba't nagko-compete kayo? Mag-asawa nga kayo, iisa na lang kayo. Hindi. I'm a pilot. Ang bira, hindi pwede. Iisa lang kayo. Ano ba sumunod? Control. Huwag kang pupunta dyan, ha? Dito ka lang. Ay, pambira, di kita nakikita. Dito ka lang. Pambira, hindi ganyan ang ano. Tama po ba? Si Lord po ba kinontrol tayo? Binigyan tayo ng free will ng Diyos. So kung si Lord kaya magbigay ng free will, dapat tayo din, hinahayaan din natin ang asawa natin, ang pamilya natin. Tingnan nyo po, sa pamilya na lang, mga magulang, pag kinontrol nyo po ba yung anak nyo, nagiging better ba sila? Ano po nangyayari? Rebelde. Alam natin. Pero pag tayo ay marunong, hindi masyadong kinokontrol, nagiging mabuti sila sa atin. At iusa pa ay, ano pa daw po, selfless love does not compare. Ay, pambihira, mas pogi yun kaysa sa'yo. Ay, pambihira. Hindi mo kino-compare. Amen po ba? Huwag nating gagawin yan. Ay, mas mayaman yan. Sana yan nalang pinakasalan ko. Naku po. Hindi tayo nagko-compare. Amen po ba? Tuloy po natin, dahil selfishness destroys marriage. Pag yan na ang nanaig sa pamilya mo, sa puso mo, masisira ang pamilya. Ano pa sabi? Selfishness divides churches. O yung church, kasi pastor, mas magaling pa ako sa iyo. O sige, go. Nasisira. Ano pa daw? Selfishness fractures friendship. Kahit sa mga kaibigan, di ba, pag hindi ka marunong magbigay, nagkakagulo. Pambira, kakain lang kayo sa Chowking, nag-away pa kayo. Diba? Hindi gusto ko sa Jollibee. Nasisira. Alam niyo po, selfless love understands that relationships are not competition. Hindi to competition. Gusto natin lahat ng relasyon natin mag-flourish. Amen po ba? Sa marriage natin, sa friends natin, sa church natin, gusto natin mag-flourish. Kailangan natin sundin to. Amen po ba? Napakaganda. In Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition. Pastor, masama ba mangarap? Hindi. Or vain conceit. Rather, in humility, value others above your. Nagkakaroon na ng problema kapag mataas na ang tingin mo sa sarili mo. So, kailangan natin maintindihan na kailangan natin ng humility sa buhay natin para tayo ay maging selfless. Alam niyo po, ito pa po, tuloy na natin. The reality of love is that love is slow. Ano po yung sumunod? Love is selfless. Ano po yung sumunod? Love is forgiving. Alam niyo po in 1 Corinthians 13:4-8, it keeps no record of wrong. Pag tinignan niyo po itong keeps no record, para po siyang accountant. Ang accountant, ina-account niya po yung budget para magiging maayos. Tama po ba? Sa love pala, dapat hindi tayo parang accountant. Alam niyo po sabi dyan, love does not delight in evil, but rejoices with the. Saglit, pastor, parang contradicting. Di ba dapat marunong ka magpatawad? Hindi ka sabihin, hindi mo tinitingnan yung kasalanan ng mo. Pero sabi doon, love does not delight in. Tanong ko po sa inyo, sa mga mag-asawa, meron po ba kayong napag-awayan na hindi nyo na-address? Meron po ba? Hinayaan nyo na lang. Hinayaan na lang natin. Hindi natin ma-address Alam niyo po, kapag may mali nang ginawa sa isang relasyon, kailangan i-address. Amen po ba? Ulitin ko. Kapag malala ang ginawa, kailangan i-address. Bakit sabi doon? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth shall prevail. Kailangan kapag may problema na hindi ina-address, i-address natin. Amen po ba? Lalo na kapag kasalanan. Tutuloy ko lang po. Sa bagay na to, gusto niyo po ba may ganyan? Saan po ginagamit yan? Sa sports, tama po ba? Pag ginamit mo yan, may isa lang mananalo. Tama po ba? Kapabira, may ginawa kang mali, 1 point ako. O may ginawa kang mali, 1 point ako. Mananalo pa ba sila ng magkasama? Hindi. Gulo yan, parang boxing yan
gulo yan. Pero dapat maintindihan natin, kapatid, na kapag tinanggal mo yan, dapat parehas tayong manalo. May pagkakataon kami mag-asawa na nagkakaroon kami ng problema. At ito ang lagi ko sinasabi sa kanya, dapat magkakampi tayo. Ang kalaban natin yung problema. Tama po ba? Agree po kayo, no? Hindi dapat tayo yung mag-boxing. Dapat hindi tayo yung magkagulo. Dapat ang awayin natin yung problema. Ayusin natin. Alam niyo po, love does not keep score. Huwag mo nang lagyan. Hindi magiging healthy yan, magiging toxic sa'yo yan, kapatid. Ilalagay mo lang sa puso mo lagi yan. Alam niyo po, forgiveness is choosing not to weaponize the past. Diba? Ginawa mo nga to eh. Diba? Ikaw nga to. Wini-weaponize mo eh. You need to forgive. And forget. Forgiving love releases resentment. Yung sama ng loob mo, may release. Forgiving love refuses revenge. Huwag na mag-away. Huwag nang gumante. Forgiving love restores relationship. At yan ang goal lagi sa simbahan at ni Lord. To restore relationships. Amen po ba? We are all sinners. At gusto natin magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Alam niyo po in 1 Peter 4:8, most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of... Kapatid, ano ang kino-cover mo sa buhay mo? Puro kasalanan, puro sakit ng puso, puro sama ng damdamin, o ang ilalagay mo sa buhay mo ay puro pagmamahal? Yun ang i-cover mo. Ikaw ang mamimili. Alam niyo po, kung titingnan natin to, yung love covers a multitude of sin, hindi po sinabi dito na kapag nagkasala, hayaan mo na lang. Lilinawin ko lang po ha. Baka mamaya akala niyo, okay lang pala magkasala. Hindi po. Ine-explain dito ni Peter na si Lord nga, nakita lahat tayo makasalanan pero niligtas niya tayo dahil sa pagmamahal niya. Amen po ba? Love covers a multitude of sin. Ang bihira yan. Sana tayo punong-puno tayo ng pagmamahal. Amen po ba? Ang bihira. Kailangan punong-puno tayo ng pagmamahal. And lastly, the reality of love is that love is resilient. When we say resilient, ito po yung kailangan matatag. Ang pagmamahal ay matatag. Sabi dito in 1 Corinthians 13, verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Love never fails. Alam niyo po, napakasarap magmahal. Tama po ba? Sa taong mahal mo. Yun. Kayo po ba nasabi niyo na to? For better or for worse? Nasabi niyo na po yan? For better or for worse? Pag dumating ba sa point na shinake ang relationship, shinake ang pamilya mo, susuko ka na ba? Alam niyo po, pag selfish tayo, tinignan natin na tayo lang at sino magsasuffer? Yung mga anak din niyo po. Tama po ba? Magsasuffer sila. For better or for? Ambiya, sinabi mo yan sa tao, sa batas, at sa Diyos. Naalala niyo pa po ba? Hindi na, pastor. Ayaw ko na sa kanya. Suklam na ako. Nasabi niyo na po ba yon? Pwede po ba, pastor? Kung hindi ko siya makukuha, kunin na siya ni Lord. Amen. Kunin na lang siya ni Lord. Para tapos na, pastor, okay na. Alam niyo po, sinabi mo yan, for better or worse. Sa lahat ng may experience mo, hindi ka susuko. Pero pastor, paano yan? Paano ba magiging resilient? Paano ba magiging maayos? Alam niyo, kailangan maging flexible kayo both. Kailangan maging adaptable kayo both. Tama po ba? Hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawa kayong mag-aayos ng relasyon nyo. Amen po ba? Napakaganda, no?
At alam niyo po, real love cannot be washed away by... Real love yun eh. Yun yung the one eh. Sinasabi mo, the one yan. Bira. Real love. Alam niyo po, tinan niyo po sa Songs of Solomon, chapter 8, verse 7, love cannot be drowned. Hindi mawawala yung love, hindi malulunod yan by oceans or, grabe, tinan niyo po kung saan niya nilagay or oceans, pati flood. It cannot be bought, any offer would be scorned, no matter how. Kung paano pinakita dito na ganito yung love, love never fails. Tama po ba? Love wins. Ito daw ang true love. At alam niyo saan niyo makukuha yung true love? Hindi sa katabi niyo. Kay Lord. Tama po ba? At ito ang pinakamagandang maintindihan natin. Sa mga maghahanap ng partner, hanapin mo yung mahal si Lord. Sa pamilya, unahin si Lord. Sa mag-asawa, si Lord ang maging sentro. Yun ang true love. Tama po ba? Napakagandang pag-usapan to ng pagmamahal. Na kapag ino-honor natin si Lord sa pagmamahalan natin, natutuwa ang Diyos. Alam niyo po, real love does not pretend everything is fine. It is simply refuses to quit. Ito yung true love. Magulo, makulit, hindi talaga maayos. Hindi ako magkikwit, tutulungan ako ng Lord. The Lord is with me. Aayusin to ng Panginoon. Minsan gusto natin sa kamay natin para ayusin to. Baka kailangan na natin ng Diyos para maayos. Amen po ba? Kailangan natin maayos. Love is do you agree with me? Love is a decision. Alam niyo po, parang sa mag-asawa lang yan Talagang mag-asawa, sorry po kasi talagang Heart's Day Ikaw ang pumili sa asawa mo, tama po ba? Hindi, si Lord ang nagbigay sa akin ito Kaya nga ganyan yan Lord pambira, sinisi mo pa si Lord. Ikaw pumili niyan Gandang-ganda ka dyan, poging-pogi ka dyan Tapos sisisihin mo si Lord. Ito ang sasabihin ko po sa inyo, pumili ng tama. Huwag may tama. Tama po ba? Nasa iyo ang desisyon, kapatid. Binigyan ka ng free will ni Lord. Alam mo, one time nagkakagulo po kami mag-asawa. Sabi ko, yoko na, gulo-gulo. Pero ito naalala ko, kami lang din pala pumipili kung bakit hindi kami masaya. Kami din pala. Nung inayos namin, naging masaya ang buhay. Kasi hindi pala namin pinipili maging masaya. Sana po gawin natin, ayusin natin. Amen po ba? Patatagin natin. Alam niyo po, sa panahon na to, rampant na ang cheating. Tama po ba? Tapos, ang malakas pa dito, yung, ano ba tawag doon? Third party ba tawag doon? Sila pa yung matapang. Bihira. Sana hindi ito ang tinuturo sa church. Tama po ba? Ang tinuturo ay pagmamahalang tunay. Inaayos. Ito ang reality ng love. Tama po ba? Alam niyo po, ito na lang maalala niyo. Kung inaantok ka na, kapatid, ito na lang alalahanin mo. Patience when you are irritated. Kulit naman ito. Ay, hindi, sige. Pasensya. Ilagay natin. Humility when you are tempted to be proud. Bakit? Ako nagpapakain sa'yo. Wag. Don't say that. Amen po ba? Walang patutunguhan. Bakit? Niluwal kita 7 years. Ay, 7 years, pambihal. Luluwal ka 7 years. 9 months lang. Over naman, mami. Humility. Tama po ba? No need to say that. Ano pa sabi doon? Forgiveness when you are nasaktan ka, sige, papatawarin kita. Pero kapag sobra na, si Lord na bahala sa'yo. Si Lord na. At sumunod, hope when you feel tired. Pagod na ako. Wala naman nangyayaring maganda sa pamilya namin, sa kaibigan ko, sa asawa ko, walang maganda. Kailangan may hope ka pa din. Kasi huwag mo ilagay yung hope sa'yo. Ilagay mo kay Lord.
Napakaganda po, no? At ito po ang ending natin. The reality of love is not proven in hindi sa kilig, hindi sa butterflies in my stomach, but in commitment. And I will end with this story. One time, nag-uusap-usap po kami, nagkakwentuhan kami ng mga leaders, kwentuhan, at may nagpakasal na bago. Siyempre. At alam niyo po, nagkakwentuhan, ang sabi nung iba, 1 year lang yan. 1 year lang yung kilig na yan. Yung iba naman sabi, 6 months lang yan, tapos na yan. Alam niyo po, pag ang kilig, natatapos kagad. Amen po ba, mga may asawa? Natatapos ang kilig, natatapos ang saya. Natatapos lahat yan. Tama po ba? Pero ito ang hindi natatapos. But in commitment. Tama po ba? Ito lang ang sabi ko. Mawala man lahat ng yan, pero nag-commit ka sa Diyos, sa mga tao at sa batas. Yun lang ang iaalalahanin mo. Pag nagkakagulo na kayo, nag-commit ako kailangan ayusin namin to. Kapag hindi na maayos ang lahat, ang pamilya, nag-commit ako. Binigyan ako ng blessing ng Lord, kailangan ko ayusin ang pamilya ko. Commitment, tama po ba? Hindi lang siya puro emosyon. Pag nadala ka ng emosyon mo, saglit lang ang emosyon. Tama po ba? Pero yung commitment, tumatagal yan. Yan ang naglalas. So sana po mapuno tayo ng pagmamahal sa oras na to. Amen po ba? Sino pong punong-puno ng pagmamahal? Yes. Sino pong natuto ng deep love, ng reality ng love? Pwede po ba tayong tumayo lahat? And let's all pray. Lord, thank you, Lord, for this day, Lord. Salamat, Panginoon, kasi you are the source of love, Panginoon. At ikaw ang love mismo, Panginoon, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. You display your power to us, Lord. Naniniwala kami, Lord, na pupunuin mo kami ng pagmamahal, Panginoon. Lord, alisin niyo po kami na magagalitin, Panginoon. Alisin niyo po ito sa amin, Panginoon, Lord. Yung pagyayabang, Panginoon, alisin niyo po ito, Lord. Kung meron man nagkasala sa amin, Panginoon, papatawarin namin, Panginoon. Dahil yun ang gusto mo, Panginoon. Yun ang susundin namin, Lord. And Lord, always protect us. Always guide us, Panginoon. At Lord, sa mga taong punong-puno ng pagmamahal ngayon, Panginoon, continue to bless them, Panginoon. Lalabas kami sa simbahan na to, Lord, taglay ang kapangyarihan na binigay mo, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Maraming salamat, Lord. Kaya Lord, we honor you and we love you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody shout, Amen. God bless you.